Dahil sa pangangailangan at sa harap ng mataas na presyo ng langis, isa-certify as urgent ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panawagan niyang itigil na ang paniningil ng system loss sa electric bill at paniningil ng buwis dito. Samantala, may sagot naman ang Malacanang sa huling pahayag ni Vice President Sara Duterte hinggil sa sona ng Pangulo. Si Clazel Pardilla sa Sentro ng Balita Live. Angelique, nakatakdang i-certify as urgent ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga panukalang batas na magsususpende sa paniningil sa system loss sa kuryente at pagpapalawak ng tax or income tax exemption. Kailangan lang po kasi makita yung mga bill. At pag nakita po ng Pangulo ay definitely yan po ay isa-certify as urgent. Nitong Martes, inihain na ni House Majority Leader Sandro Marcos at Speaker Bogie D ang panukalang batas na tumutugon sa apela ng Presidente na pagtatanggal sa taunang income tax o buwis sa mga manggagawa na kumikita ng 350,000 pesos pababa para maibsan ang bigat ng pasanin dulot ng mahal na presyo ng bilihin at pagsirit sa presyo ng gasolina. Isinulong naman ni Senador Erwin Tulfo ang panukalang pag-alis ng system loss charge sa bill ng kuryente. Kasunod dito ng panawagan ng Pangulo na huwag ipasa sa mga consumer ang halaga ng mga nawawalang kuryente ng mga power distributor. Ang nais lamang po ng Pangulo ay tiyakin din ng mga utility companies na mayroon silang isinasagawang plano at pagmamonitor para maiwasan po itong losses na ito. Lalong-lalo na po yung mga losses because of theft, pilferage, na napapasan ng mga maaayos at mga matitirong mga Pilipino na nagbabayad ng kanilang mga obligasyon. So, dapat itong sagutin ng utility companies. Angelique, sinagot rin ng Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na isang umunong aksaya sa oras ang sona ng Pangulo. Naniniwalang palasyo na ang hindi pagrespeto sa State of the Nation address ni Pangulong Marcos ay hindi paggalang sa konstitusyon. Angelique, bumuelta rin si Castro sa pasaring sa bagong video ni Senator Amy Marcos na may ICC sa Malacanang o Impactang CLI. Hindi binuo yung pangalan pero tumugon dyan si Yuse Castro at ang sabi niya, it takes one to know one. Yan ang muna ang pinakahuling balita mula rito sa Malacanang. Balik dyan sa studio, Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Clazel Pardilla.